po mga kapatid. Muli po ay araw na naman ng linggo, araw ng pamamahinga sa ating Diyos na buhay. Samahan niyo po kami sa pagsamba sa ating Diyos na buhay. Isa pong malakas na amen dyan sa ating mga kapatid na nakatutok sa Facebook live streaming. Bagamat wala pa rin po tayong mga mass gathering, damang-dama pa rin natin ang espiritu ng ating Diyos na buhay. Formal po nating binubuksan ang gawain ng Panginoon sa pag-ibig ng Ama sa kapayapaan na nadulot ng Panginoong Hesukristo sa gabay at patnubay ng banal na espiritu. Tayo po'y bigyan po natin ng pagsambang palakpak ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! 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 Praise you, Lord Jesus! Hallelujah! At tayo po'y magsisimula na sa pagbabandera po ng kanyang salita sa psalm reading. Narito po ang ating kapatid na Sister Gina Castillo na susundan po ng panalangin pananagumpay sa pangunguna ni Sis Wendy Bayungan. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Ako po si Sister Gina Castillo at samahan niyo po ako makibukas sa aklat po ng awit, chapter 67, verses 1 hanggang 7. At ito po ang nasasaad sa aklat ng awit, 67 verses 1 hanggang 7. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at pagliligtas. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako, naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa, purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ni Yahweh, Diyos namin. Last verse, magpatuloy nawa iyong pagpapala upang igalang ka ng lahat ng bansa. Purihin po ang Diyos sa kanya pong banal at mapapanaligang salita. Tayo pong lahat ay dumako sa diwa ng panalangin. Hallelujah. Praise Lord Jesus. Bless you, Lord God, our Father. Ama, magandang umaga po ang bati namin sa iyo. Ang aming mga puso ay punong-puno ng pagpupuri, pagpapasalamat, sapagkat sa bawat araw, nakikita po namin ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Nararamdaman po namin ang inyong pag-ibig at pagkalinga na patuloy na mong ipinaparanas sa buong naming pamilya. Salamat sa proteksyon ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus na iyong ipinangako. Salamat po, Panginoon, at nararanasan po ng aming buong pamilya. Salamat sa lahat ng pagpapalang material, pinansyal at espiritual na ina-acknowledge po namin na ang lahat ng ito ay nagmula sa iyo. Maraming salamat po. Salamat sa aming Panginoong Hesus na patuloy nagbibigay ng kaligtasan, kapayapaan, kagalakan sa bawat araw ng aming buhay. At sa malayang pagkilos na Santong Espiritu na patuloy na nagtutuwid sa amin at nagpapaalala na dapat namin gawin. Maraming salamat po. Hallelujah! Sa oras pong ito, Ama, sa inihingi po namin ang iyong habag at pag-ibig na nawa ay maranasan po namin sa pagkukonfess po namin ng lahat ng aming pagkukulang, lahat ng aming pagkakamali. Nakita mo ang lahat ng ito, narinig mo ang aming mga salita, nakita mo ang aming mga iniisip, mga bagay na pagkakamali at pagkukulang, hinihingi po namin ng tawad ang lahat ng ito. Salamat po, Ama, sa iyong walang hanggang pag-ibig na patuloy mong binibigay sa amin at sa pagpapatawad, kiniklaim po namin na ibinigay mo na. Salamat po, Ama, salamat. O Diyos, nagtitiwala po kami na sa oras na ito, pinagkaloob mo na ang pananugumpay ng gawain. Salamat sa malayang pagkilos ng Santong Espiritu na kiniklaim po namin na naranasan ng bawat isa sa oras na ito. Maging ang pagtitiwala namin sa signal connection, Panginoon, sa internet connection. O Diyos, alam po namin hinawakan mo na po ito para sa mga anak mo na nagnanasa na makiisa sa ganitong gawain. Salamat po aming Ama at alam po namin na kakatagpuin mo po ang puso ng bawat isa sa pagnanasa namin na maranasan ng iyong presensya. Ama, sa oras pong ito, hiningi din po namin na ang karunungan na nagmumula sa iyo, ibigay mo po sa iyong mga anak, sa iyong anak na maghahayag ng iyong mga salita. At pagpalain mo rin po, Panginoon, ang lahat ng tao, ang lahat ng mga kapatid mo
lahat ng mga anak mo, Panginoon, na nakiisa sa gawain ito. Hanggang sa huli, pagpalain mo po, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Salamat po, O Diyos. Ang kapurihan ay sa iyo, ang pagsamba ay sa iyo, ang pagdakila ay sa iyo. Binabalik namin ang lahat ng ito sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Para po sa ating Words of Heaven, narito po si Sis Maika Sabel, Kaliwag, at samahan niyo po kaming magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Naririto po ang musika. Magandang umaga po sa inyong lahat. Makibukas po kayo sa akin sa aklat ng awit 33 verse 20 to 21. Ito po ang sinasabi, tanging si Yahweh lang ang ating pag-asa, dahil nga sa Kanya kami natutuwa, sa Kanyang pangalang ay nagtitiwala. Kay Yahweh natin isalig ang ating pag-asa. God bless po. Sige po, sama-sama po tayo magbigay ng papuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Start up! Papuri sa iyo, Panginoon! Hallelujah! Jesus, ako sa iyo ay mahal. Kamatayan ay hindi nalimpagan. Nakumong lahat ng kasalanan. So kung ikaw ay napalag, buhay mo ay pag-ibig mo sa akin, gayon na lamang. Katulad ng isang lamang, di ko matingnan. Walang araw at kalawakan, walang hanggang katapusan, biyaya mo'y nakaptan. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Dahil sa'yo ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na lahat ng pagkurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawain. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, yes, Lord. Jesus, purihin ka, Jesus. Dahil sa'yo ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na lahat ng pagkurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawain. Yes, Lord God, ang papuri sa ilang Panginoon, tanggapin mo ang pasasalamat in Jesus' name. Amen. Amen. Tayo po magbigay ng pagsampang awit sa ating Diyos na buhay. Ang pag-asa ko, ang ikaw ang buhay
mga nakaranas ng kanyang presensya. Narito po tayo sa pinakamahalagang parte ng araw ng linggo, ang pagpapahayag ng kanyang mga salita. Mga kapatid, find a stable signal sa inyong mga bahay. Ihanda ang ballpen at papel at especially ihanda po natin ang ating mga puso sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Narito po ang ating pastor in charge, Pastor Alfonso Balne. Purihin ang Panginoon at magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid. Binabati ko po ang lahat ng mga sumusubaybay at nakatutok po sa ating pong live stream. Salamat sa Panginoon at ito na naman po tayo, linggo na naman po, araw po ng pagsamba po natin sa Panginoon. Ihanda po natin uli ang ating mga puso na paglagakan ng salita ng Diyos. At ang ating pong tatalakayin ay medyo kasama po itong doctrinal at maaring ito po ay controversial at pambasag po ito sa mga doktrina po ng hyper grace o tinatawag na extreme grace. Kaya tayo po ay manalangin upang samahan po tayo ng Panginoon na siya po ang magpaliwanag po sa kanyang salita. Dakilang Ama, aming Diyos, salamat po sa muling pagbibigay mo po sa amin ng pribilehyo upang makapagpahayag ng salita. Abutin mo po na yung mapagpalat makapangyarihang kamay ang lahat po ng mga nakasubaybay, nakikinig at susubaybay pa, O Diyos, sa live stream na ito sa pagpapahayag ng salita. At bago po ang lahat ay linisin mo po at paglagakan po ang aming puso ng iyong salita. Kaya patawarin mo po kami, hugasan ang banal na dugo ng Panginoon Kristo upang kami po ay maging karapat-dapat po na dumulog sa iyong presensya. Ama, kayo po ang aming po main speaker at hayaan mo po, O Diyos, na sa pamagitan po nito'y patatagin kami, palakasin po kami, O Diyos, at magamit mo po kami, O Diyos, sa iyong kalooban at ang kapangyarihan, kaluwalhatian, kapurihan ay sa iyo lamang, Ama, sa tanging pangalan ni Jesus. Ang bawat magsabi ng Amen. Okay. Bago po ang lahat ay gusto ko rin pong batiin yung pong aking mga kamanggagawa na saan mang sulok ng lugar ng Batangas, sa Maynila, sa lahat ng panig ng ating pong bansa. At siyempre, yung pong aking mga kamag-anak po sa Quezon City, doon po sa aming probinsya, sa Abra, at sa mga pamangking ko po sa Las Vegas, doon po sa California, doon din po sa Hong Kong, Caribbean, at saka doon po sa London. Purihin ang Panginoon at salamat sa Panginoon. Nawa ay nakatutok po tayo dito. Okay? Ang ating pong pag-aaralan ngayong araw na ito ay tungkol po sa batas ng Diyos o the law of God. Okay? So, pinakikita po dito mga minamahal na kapatid, ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Deuteronomy chapter 5 verse 1. Tinipon ni Moises ang buong Israel at kanyang sinabi, mga Israelita, dinggin ninyo ang kautusan, yan, batas, law. At ang mga tuntunin inilalahad ko sa inyo ngayon. Unawain ninyong mabuti at tupdin ang mga ito. Kasi kung wala kang pagkaunawa, ay hindi mo rin po matutupad ito. Kaya ito po ay bilin pa po noong unang panahon sa mga Israelita na ginamit ng Diyos itong si Moses upang ang kanyang salita ay mailahad sa mga Israelita o sa kanyang bayan para sa gayon ay isa'y katututo nila para sa kanilang kabutihan. At sa gayon ay pag natutunan po ay matupad po nila. Okay. Dito po sa ating pong team ay yung pakinabang na dulot ng kautusan ng Diyos. Dahil pag tayo po ay sumusunod sa salita ng Diyos ay hindi pwedeng wala pong pakinabang. Dahil kahit po ako, hindi ako susunod at hindi ako maglilingkod sa Diyos kung wala pong dulot na pakinabang. Kaya lahat po tayo na mga sumusunod sa salita ng Diyos ay meron po talagang inilaan ng Diyos na pakinabang. At nakalagay po sa Matthew chapter 5, verse 17, 18 to 20. Si Jesus Christ po nagsasabi po dito, huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta.
Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalitliitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya yung pagkakatawang tao ng ating Panginoon Kristo na naparito po sa lupa ay hindi para baliwalain at i-abolish po ang kautusan o kaya yung Ten Commandments o yung mga isinulat at aral ng mga propetang mula sa Diyos. Ang dahilan kaya po siya narito ay upang hindi pa walang bisa, kundi ito ay i-demonstrate at tuparin para magsilbing halimbawa sa atin. At pinakikita po dito sa verse 18 na tandaan ninyo, sabi niya, magwawakas ang langit at ang lupa. Ngunit kahit kalitliitang bahagi, o doon po sa ibang translation, kahit isang kudlit mula sa kautusan ay hindi mawawalan ng bisa hanggat hindi ito natutupad. Kaya pinakita po dito, mga minamahal na kapatid, na lahat ng nasa kautusan, lahat ng nasa kasulatan ay hindi inabulis ng Panginoon, kundi ito ay i-demonstrate at ito ay sinunod ng ating Panginoon. Dahil marami pong mga Kristiyano na nagsasabi dahil tayo po ay nasa New Testament na, kaya yung Old Testament ay baliwala na raw po yun. Mga minamahal na kapatid, si Jesus Christ mismo hindi niya binaliwala yan. Tandaan po natin, hindi po niya inabolis, kundi dinemonstrate po niya at isinabuhay para magsilbing modelo sa atin na dapat pong sundin yung katulad ng kanyang ginagawa. Okay, so ito rin po sa verse 19, kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumanap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Kaya pag ikaw pala ay nagturo ng yung least commandments o hindi mo ito hindi mo ito itinuro, pagdating mo pala sa kaharian ng Diyos ay gagawin kang kaliit-liitan. Kaya siguro maaring nasa langit ka pero baka hindi ka na mapapansin dahil sa iyong kaliitan at sasabihin, ay, ito pala ang aking kumpare, nako, hindi ko napansin, natapakan ko na dahil ang liit-liit niya Dahil nga, binaliwala niya at hindi niya itinuro yung kahit na maliit na utos. Pero pinakikita po dito, mahalaga para sa Diyos po yun. Pero sa mga tao, baliwala na po. Pero binabaliwala ka rin po ng Panginoon pagka binaliwala mo yung mga kalitliitang utos. Pero sabi niya, ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon, ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Napakaganda, mga minamahal na kapatid, na gusto mong maging sikat, gusto mong maging famous, gusto mong maging dakila, ay kailangan ituro mo, ishare mo ang kahit na kaliit-liitang utos. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 28, 18-20, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat, hindi yung ang ilan. Kaya po mga minamahal, kaya sa verse 20, ito po ang warning ng Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Sa English po, nais ko lamang pong basahin. Sabi niya, for I tell you that unless your righteousness surpasses that all the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Mga minamahal na kapatid, kung parehas lang ng ginagawa natin ng pagsunod tulad ng pariseyo at mga nagtuturo ng kautusan, tinitiyak ng Panginoon, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Anong gagawin natin? Kailangan po pala na kailangan masurpas. Ito ay malampasan.
At papaano po malalampasan yung ginagawa po nila? Kasi po sa mga eskriba at mga pariseyo, ang hanggat ikaw ay hindi gumagawa ng kasalanan, ay para sa kanila, hindi ka nagkukumit o hindi ka pa rin nakakalabag o kaya gumagawa ng kasalanan dahil hindi mo pa ito nagawa eh. Pero sa Panginoon, tignan po ninyo. Sa Luke chapter 5, 21-22, dahil nga po sa mga katuwiran ng mga pariseyo at yun po yung kanilang kultura na kahit na halos hubaran na yung babae na tinitignan pero hindi naman niya aktual na nire-rape, eh hindi pa rin po siya nagkakasala ng adultery. At sa kanila, kahit nangit-ngit na at nagbabanta na o kaya galit na, ay para sa kanila ay wala pa rin po yun. Hindi pa rin po nagkakasala hanggat hindi siya nagkukumit ng murder. Sabi niya, verse 21, narinig ninyo nung una, iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Dahil sinasabi nga po sa 1 John na pag ikaw ay nagkaroon ng puot sa iyong puso, ay ikaw ay mamamatay tao at walang mamamatay tao na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya mga minamahal na kapatid, malayo po yung katuwiran po ng mga pariseyo at ng mga tagapagturo ng kautusan sa katuwiran po at katuruan ng ating Panginoong Hesus, na sa isip pa lang, ikaw ay, at saka sa mata, ay tumitingin ka ng masama sa babae, ay nagkakasala ka na ng pangangalunya. Okay, so dito po sa verse 27 hanggang 29, narinig ninyo ng una, iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakikiapid na siya sa babaeng yun. Sa ibang translation, sa puso niya ay nakikiapid na siya. Kaya nga, sabi doon na kung ang mata mo ang siyang magiging sanhi na yung pagkakasala, dukitin mo at itapon. Wala naman pong akong narinig pa na gumawa po nito. Pero ipinakikita po dito ng Panginoon na talagang ganun kalupit ang ano po niya sa kasalanan, yung tawag dito, paghahambing niya sa kasalanan. Kaya sabi niya, mas mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa yung buong katawan mo ang itapon sa impyerno, na yung bahagi na yung katawan ay nagiging sanhi na yung pagkakasala. Mas gusto ng Panginoon na parang chap-chap o kaya may bawas sa yung katawan para lang makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Mas okay pa yun sa Panginoon kaysa buo naman ang katawan mo, walang galos, ang ganda mo, namimik-upan, tapos pang-impyerno ka lang pala. Hirap po nun, mga minamahal na kapatid. So, tignan po natin yung biblical illustration po natin, yung babae pong nahuli po sa pangangalunya na dinala sa ating Panginoon Kristo. Tapos sabi niya, "O Lord, ano ang hatol ninyo sa babaeng ito sapagkat siya ay aming nahuli sa pangangalunya?" Ang Panginoon ay kinukulit nila, hindi umimik ang Panginoon. At siya ay naupo tapos nagsulat sa lupa. Hindi pa rin siya tinitigilan. Kaya siya ay tumindig at nagsabi, "O sige, ang walang kasalanan sa inyo, yun ang unang bumato." Ang lahat ng tao ay alam nila sa kanilang sarili na lahat ay nakagawa ng kasalanan. Kaya mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata ay umalis at iniwan ang babae na kasama na lang ng Panginoon. Kaya noong nakausap niya ang babae, "O babae, wala na bang humuhusga sa iyo?" Sabi, "Wala na po."
ako rin hindi kita huhusgahan. Subalit ang sabi niyan, humayo ka, sabi niya, at huwag ka nang magkasala. Sin no more. So sa madalit salita, hindi ibig sabihin na, sige, dahil hindi ka naman nahusgahan, ano ka na lang uli? Hanap ka na lang uli ng panibagong lalaki, yung mas gwapo. Hindi po, mga minamahal na kapatid, kundi talagang sinabi ng Panginoon na malinaw na sin no more. Ang Kristiyano po kasi sa mga panahon na ito ay parang ang nawalan na lang ay mga Diyos-Diyosan. Pero mga ugali, yung mga moral ay parang hindi po nawawala. Andiyan pa rin po yung bisyo na nakikita po sa pagkatao. Kaya mga minamahal na kapatid ay pinakikita po dito na ang Diyos ay nais niya na tayo po ay maging perfect. Dahil perfect po siya Kaya nga sabi sa Matthew 5:48, kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang sa English po kasi, be perfect. Ibig sabihin, hindi ka pa perfecto, but to be perfect. Ibig sabihin ay papunta ka doon sa perfeksyon na katulad ng Panginoon sapagkat we are created in God's image na ang Diyos ay banal. Yun ang nais ng Panginoon. Kaya dito po, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Dahil ang standard po ng Diyos is 10 Commandments na pag nasunod mo ang 10 Commandments, okay. Yun yung standard ng Diyos. Ang kaso, wala po bagsak ang tao sa standard ng Diyos para maging matuwid. At para maging matuwid ay sundin mo yung buong kautusan. Ay nakalagay nga po sa Santiago na ang lahat ng ay sabid po doon na nasunod mo yung mga ilang kautusan, subalit yung isa ay nalabag mo, ang lahat ng iyon ay nalabag mo na. Kaya parang inihalin tulad natin sa isang kadena, yung kadena na nakakabit sa isang parte ng lugar. O kaya kahit yung kwintas na lang, alisin mo yung isang kadena at napatid doon, ay lahat po yun ay bagsak na. So ganun po kasi ang standard ng Diyos, napakataas. Kaya yung nagbabait-baitan ay hindi po papasayon sa Panginoon. Kaya pinakita po dito, okay, mamaya. Kaya ang salita ng Diyos o tinatawag na pakinabang na dulot ng kautusan ay salamin po ng ating pagkatao, na lahat ng tao ay tumitingin sa salamin araw-araw po yan, maya't maya pa nga yung iba. Nakalagay po sa Santiago chapter 1, 23-25, sapagkat ang nakikinig lamang ng salita o kaya ng batas, ang salita ng Diyos, at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong humarap sa salamin. Yan. Humarap ka sa salamin. Ang salamin, hindi yan nakakatanggal ng muta. Yan ay nagpapakita lamang na meron kang muta. At verse 24, at umalis matapos makita ang sarili. Agad nalilimutan ng kanyang ayos, ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao, hindi isang tagapakinig lamang, na pagkatapos ay nakakalimot ang taong yan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gawain. Kaya ang kautusan po ay salamin at yung timbangan po ng ating pagkatao o kaya'y sukatan kung gaano ka nakalayo o kaya'y kalapit sa Diyos o kaya'y kung ikaw ba ay masama o mabuti, mabait o kaya'y salbahe. Ang batas po ang pinakasukatan. Yan yung magbabalance sa atin para makita ang buo nating pagkatao na parang salamin. At gaya nga ng salamin, hindi po makakatanggal po yan
tawag dito, yung dirt. O kaya ang tawag dyan ay yung mali. Hindi po yan makakatanggal ng mali. Ang batas ay nagpapakita lang, o yung batas ng Diyos bilang salamin, pinapakita lang na ikaw ay nagkasala, lumabag, nag-violate sa batas ng Diyos. O kaya ipinapakita sa iyo kung ano yung mga mali mo na dapat mong ayusin, dapat mong i-deal sa Panginoon. Okay? Ito po. So ang batas ay nagdudulot ng kalaman sa kasalanan. Okay? Point us into sin. Nakalagay po sa Roma 3:20, sapagkat ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Aba, ito po ang interpretasyon ng iba dito hindi dahil sa gawa ng kautusan o dahil sa ikaw ay sumusunod sa kautusan, sabi ng iba. Yamang nakikilala ng tao ang kasalanan sa pamagitan ng kautusan. Ulitin po ninyo, no? Sapagkat ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Yamang nakikilala ng tao ang kasalanan sa pamagitan ng kautusan. Kaya ang batas ay nagdudulot ng kaalaman. At dito po ay pinapaunawa lamang po sa atin ng Diyos na ikaw ay nagkasala, nakalabag sa kautusan niya. At dahil sa nakilala mo ay dapat po layuan na at pagsisihan ng kasalanan. So hindi ibig sabihin na dahil sa tayo ay pinatawad na at nilinis na ng banal na dugo ng Panginoon Jesucristo dahil nga siya ay namatay sa atin, okay na lang na tayo ay magkasala. Okay na lang na tayo ay balik sa bisyo. Okay na lang na ang sama-sama ng ating ugali. Mali po yun, mga minamahal na kapatid. Nakatulad po ng mga pinangahawakan po ng mga hyper grace dahil namatay na ang Panginoon para sa atin. Tinubos na niya tayo. At siya na ang nagdusa. Siya na ang nagbayad. Kaya, ano pang pagbabayaran mo? Tama, wala po tayong dapat na mabayaran at hindi po natin kayang bayaran. Pero pinakikita po dito, ipinapaunawa po sa atin ng Diyos na tayo nga ay nakalabag sa kanyang utos at pag tayo po ay nakita na po natin ang ating sarili at naunawaan na po natin na tayo po ay nakalabag sa kanyang batas, dapat ay layuan na natin. Huwag na po natin yakapin ang kasalanan at pagsisihan po natin. Kaya nga, sabi po sa Luke chapter 24 verse 47, kung hindi po ako nagkakamali, ay isa po sa mga great commandments ng Panginoon na ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi ng mga kasalanan mula sa Jerusalem. Kaya meron pong dapat na pagsisisihan. Okay? Dahil nalaman mo na ang batas ng Diyos. Okay, pinakikita po dito, Roma chapter 7 verse 7. Ang ibig bang sabihin nito ay ang kautusan pa ang siyang sanhi ng kasalanan? Hindi, sabi. Gayunman, hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan kung hindi dahil sa kautusan. Kung hindi sinabi ng kautusan, huwag kang mag-iimbot. Hindi ko sana nakilala kung ano ang pag-iimbot. So, ipinakikita po dito na yun nga, na ang batas ng Diyos ay nagpapakilala sa iyo na ikaw nga ay nagkasala. Pero hindi ibig sabihin na ang kautusan o yung batas ng Diyos ay naging sanhi ng kasalanan. Sinasabi ng iba, kung hindi ba gumawa ng Diyos ng batas, di dapat, hindi ako nagkasala. Mga minamahal na kapatid, ang Diyos, wala pa po yung 10 utos noon, kahit po yung mga nakatira po sa mga liblib na po, yung tinatawag na mga tribo. Walang mga kautusan yung mga yon, hindi marunong sumulat ni hindi marunong magbasa. Pero alam nila na sila ay lumalabag sa batas. Alam nila na mali ang kanilang mga ginagawa. Kaya hindi pwedeng maging excuse po, mga minamahal na kapatid. Okay. So, pinapakita po dito na tagapagturo upang mapalapit tayo sa Diyos. Kaya,
sa Galatians chapter 3 verse 24 to 25, sabi niya, kaya't ang kautusan ang naging tagapagturo natin o namin hanggang sa dumating si Kristo, at sa gayon kami ay mabilang na matuwid sa pamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayong nananalig na kami sa Kanya, wala na kami sa pangangalaga ng tagapagturo. So ipinagkikita, mga minamahal na kapatid, the law was our schoolmaster. Siya ang ating tutor. Siya ang ating instructor. Yung batas, yun yung nagtitrain sa atin para tayo ay mapalapit sa Diyos at lumayo sa kasalanan. Para bang sa isang royal family na mga princess, mga prinsipe, na meron po silang mga tutor. Tinuturuan sila kung paanong tumayong maayos sa madla, magsalita sa madla, how to walk gently, kung paano sila makisalamuha, humawak ng kutsara, tinidor, yun po ang ginagawa po ng tutor. At wala pong pinagkaiba doon sa batas ng Diyos na yun yung nagsisilbing tutor po natin, schoolmaster po natin, para ang dahilan ay mapalapit tayo sa Diyos, hindi para mapalayo. Hallelujah. Okay. Sinasabi po dito sa Ephesians chapter 2, 8 and 9, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, regalo ng Diyos. Hindi mula sa inyo. So wala po tayong effort na ginawa po dito. Hindi ito dahil sa inyong gawa o kaya'y pagsunod sa kautusan. Sa ibang translation ay ganun po. Upang walang dapat na magmalaki ang sinuman. Ibig sabihin ba, dahil sa we are saved by grace, dahil kahit na hindi ka na sumunod sa kautusan? Hindi po, mga minamahal na kapatid. Okay, mamaya ay makikita po natin yung mga iba pang kapaliwanagan po dito. Okay. Sa 1 John chapter 3 verse 4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. So, malinaw po na ang paglabag sa batas ay yung pagbabaliwala, ini-ignore natin or ignoring the law of God. Ayan ay sinasabi po ng 1 John chapter 3 verse 4. Nais po nating balikan po yung Roma chapter 7 verse 9 to 11. Ang sabi po dito, nung una nabuhay ako ng walang kautusan, sabi ng Apostol Pablo. Datapwat ng malaman ko ang utos, nabuhay ang kasalanan. At ako ang namatay. Ang utos ding ito na dapat sanang magdulot ng buhay ay nagdulot sa akin ng kamatayan. Sapagkat kinasangkapan ng kasalanan ang utos upang ako'y dayain at sa gayon napatay nga niya ako. Ang kautusan ay banal, matuwid at mabuti. Walang problema po sa kautusan. Sabi po dito, ang kautusan ay banal, matuwid at mabuti. Ang may problema po ay yung tao na hindi makasunod sa utos ng Diyos na violator. At sabi nga po, mga minamahal na kapatid, na dito po sa verse 9, nung una, nabuhay ako ng walang kautusan. Pero babalikan ko po yun. Yung verse na yun, yung binasa po natin kanina na sa verse 9 na nung una nabuhay ako ng walang kautusan, datapwat ng malaman ko ang utos, nabuhay ang kasalanan at ako ang namatay. Kaya nga sa Roma chapter 3 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. The penalty of sin is death. Kaya si Apostol Pablo, kinukonsider niya ang kanyang sarili na
patay sa Panginoon. Okay? Dahil nga sa kasalanan. Pero wala pong problema doon sa batas. Kundi ang problema ay ang tao ay hindi makasunod sa utos ng Diyos. Hallelujah. Kaya, dito po sa verse 20, kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawan nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Okay, so, ulit, wala pong kasalanan ang batas dahil hindi ka naman inuutusan na gawin po na magkasala at mag-violate. Hindi naman sinasabi ng batas na, oy, gawin mo ito. Kundi, sabi po sa Santiago chapter 1, 14 to 15, ang nagdidesisyon po kasi ay hindi ang Diyos. At hindi mo rin dapat na pagbintangan ang kaaway o si Satanas kasi ang tao ay lagi na lang pinagbibintangan si Satanas na laging nanunukso, laging siya ay yung pinapersecute daw, ay nananahimik. Kuminsan Satanas ay pinagbibintangan. Sabi po dito, tingnan po ninyo, no? Kasi ang Diyos po ay hindi nanunukso at hindi rin po nagpapatukso. Yun po yung nakalagay po sa 13. Sabi diyan, natutukso ang tao kung siya ay naakit at napapatangay sa sariling pita. Ay doon po pala nagsisimula. Kasi meron kang desire, meron kang pagnanasa. At pag nagpatangay ka doon sa desire mo, sabi niya, verse 15, kapag ang pita o yung desire ay tumubo at nag-ugat, nagkaroon na ng pundasyon, nagbubunga ito ng pagkakasala kasi pag nag-ugat na, ang hirap ng bunutin po yan. Kaya yun po ang sinabi ni Apostol Pablo na gusto kong gawin ang mabuti pero habang ginagawa ko, binabalak ko na gumawa ng mabuti, ang kasalanan ay malapit sa akin. Meron pong battle na nangyayari dahil doon sa pagnanasa, na pag pinagbigyan mo yung pagnanasa mo, doon ka bagsak. Kaya sabi po dito, kapag ang pita ay tumubo, yan, may desire, nagsisimula po yan sa sarili mo. Hindi sa Diyos po nagsisimula yan. At hindi rin po kay Satanas yan. Sa iyo, sa atin po. Tapos pag nagbunga na ito, dahil may ugat na, ay nagbubunga ng pagkakasala. At pag lumala na ang kasalanan, hindi mo na kaya itong gibain, ito ay nagbubunga ng kamatayan dahil malala na eh. Mahirap nang baguhin eh. Sabi, sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Sabi po sa Roma 7:7. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. Mukhang nagkamali lang po yung pagtatype po dyan. Ang alam ko po ay Roma chapter 8 verse 7 po yan. Ganito po ang sinasabi. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Sa 8 po yung nabasa ko. Sa 7, itataas ko lamang po. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sino mang nahuhumaling. Yung nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman, yung nagdi-desire. Okay. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod dahil nga ninanasa niya eh. Kung ano yung ninanasa mo, yun ang dinidesire mo, di yun talaga ang magpapasunod sa iyo. At ang ninanasa mo ay lumabag, magkasala, dahil yun yung gusto ng laman mo, magkalaban po yan, yung laman, at saka yung espiritu, may battle na nangyayari sa loob mo. At kung ano yung mas pinagbibigyan mo, mas inaalagaan mo, yun ang mananagumpay. At pagka ang kasalanan, ang lagi mong inaalagaan, pinagbibigyan, yun ang maghahari sa iyo. At hihilaing ka na niya, ikaw ang mapapasunod noon. Ang author po ng kasalanan ang diablo. Kaya ang magiging ama mo ay ang diablo. Kaya sasabihin ng diablo, ay aking anak, ay mabait ka.
tagasunod kita. Yun ang sasabihin ni Satanas. Pero lungkot na lungkot naman ang Diyos at ang mga anghel sa langit. Okay, sinasabi po dito mga minamahal na kapatid sa Roma 7:21-25. Ito ang natuklasan ko, sabi ng Apostol Pablo, kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ito po yung sinasabi ko kanina. Ang masama ay malapit sa akin, yung nagnanasa ka, na gumawa ng mabuti, magpakabuti, sumunod sa Diyos. Pero ang tukso o ang masama, malapit sa akin o malapit sa iyo. Sa verse 22, sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito ako'y naalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Ayun po dahil pinananahanan ka ng kasalanan sa bahagi ng iyong katawan na hindi mo pa isinusuko sa Panginoon, alipin ka nun. Verse 24, sabi niya, kahabag-habag ang kalagayan ko. Abi, kawawa ka. Kawawa ang kalagayan natin, sabi niya. Sino ang magliligtas sa akin? Kaya, kung wala ang Diyos, kung walang Panginoon, sabi niya, sino magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Magdudulot ng kapahamakan. Verse 25, ang Diyos sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, salamat sa Kanya. Kaya nga ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ay babaguhin niya, tutulungan niya na makapag-desire ng mabuti, makapag-isip ng mabuti. Kaya kailangang makipag-isa tayo sa Kanya. Dahil ang Diyos ang magliligtas sa pamagitan niya. Dahil kung wala ang Diyos, wala ang Panginoon Jesucristo at hindi siya namatay para sa atin at hindi mo sinampalatayanan, ni-reject mo ang Panginoon, wala. Sino magliligtas? Di wala. Wala po. Pero sabi diyan, ngunit sa pamagitan ng aking katawang makalaman, may nakaligtal lang po ako. Sa pamagitan ng aking isip, sumusunod ako sa kautusan ng Diyos, sabi ni Apostol Pablo. Ngunit sa pamagitan ng aking katawang makalaman, ako'y sumusunod sa tuntunin ng kasalanan. Kasi nga, merong sinful nature sa katawan o sa bawat isa sa atin. Pero hindi ibig sabihin na, naglilingkod naman ako sa Diyos dahil naiisip ko siya. Ganon. Mali po tayo, mga minamahal na kapatid. Ang pinakikita po dito, the only renewed mind can obey the Lord. Yung nabasa po natin kanina na at ang mga nabubuhay ay sa laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos at hindi siya makasusunod sa kautusan ng Diyos dahil nabubuhay ka sa laman Hallelujah. Kaya, mga minamahal na kapatid, yung pong mga doctrine of hyper grace, wag po ninyo akong banatan. Ang banatan po ninyo ay ang Biblia. Ipabura po ninyo yan kung gusto po ninyo dahil sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15, kung hindi po ako nagkakamali, yan po ang atin pong naging talakayan nung last Sunday na namatay ang Panginoon Jesucristo. Ang dahilan para mabuhay siya sa ating sarili. Siya po yung substitute. Namatay siya, ang dahilan para makita ang buhay niya sa atin. Kaya, ang pagiging Kristiyano ay meron talagang nagaganap na pagbabago. Hindi ang nawala lang ay ang rebulto. Mali po, mga minamahal na kapatid. Okay, so, sa Roma chapter 6 verse 23, kaya nga, the penalty of sin is death. Sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus, nating Panginoon. Kaya ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay minimithi. Kaya nga sabi ng Panginoon, mapapalad ang mga nagmimithi
na makasunod sa kalooban ng Diyos. Nakalagay po yan sa Matthew chapter 5, doon po sa Beatitude. So, we have to desire to do the will of God. Okay? Number 3, the law is the complete expression of love to God. Kasi may mga tao na gustong siluin ang Panginoon Jesucristo sa kanyang panahon. At gusto siyang paratangan. Kaya sabi niya, sumagot si Jesus, Mark chapter 12, 29-31. Dahil alin daw ba ang pinakamahalaga sa utos doon sa Ten Commandments? Sabi ng Panginoon, ito ang pinakamahalagang utos. Hindi niya ipinasaulo sa mga tao. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. So, wala pong kasama. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, hindi po hati, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. So ipinakikita po dito na if you love God, you have to seek Him first. Siya ang uunahin mo dahil kung mahal mo ang Panginoon, mamahalin mo rin ang ipinagkatiwala niyang gift sa iyo. Kung binagkalooban ka ng Panginoon ng trabaho para sa Kanya, hindi mo yan pababayaan. Yan ay ide-develop mo dahil yun yung expression of God's love eh. Dahil, Lord, dahil mahal kita, gagawin ko po ito. Tingnan po ninyo yung mga nagmamahal. Katulad na lang ng mga magulang na nagmamahal sa kanilang mga anak. Pagka wala pang kakayahan ang kanilang mga anak para pumasok sa isang paaralan na medyo malayo-layo, kahit po magtatrabaho pa yung magulang at malayo pa yung kanyang trabaho, ay magsasakripisyo yun, nababangon ng maaga at maglalakad at ihahatid yung kanyang anak sapagkat mahal niya yun. Ganon niya ina-express ang pagmamahal. At ganon po dapat na madali lang po kasi sabihin ang pagmamahal. Magbigay ka ng mga ang dami mong mga ibinabatong verse sa mga group chat, napupuno na lang ang wall sa kababato ng mga doon sa group chat ng mga verses. Pero tignan po natin yung mga pinagkatiwala ng Panginoon. Yun na lang, gamitin ka ng Panginoon na magdala, mag-akay, at manalangin para sa kaluluwa. Yung meron kang inaalagaan para sa Panginoon na inaakay, dinadala. Doon na lamang po sa loob ng ating pamilya Kung mahal po natin ang Panginoon, mahal po natin ang ating mga pamilya, ay hindi po tayo magsasayang ng panahon. At pagmamalasakitan po natin sila at madala para sa Panginoon. Gagawa ka ng paraan. Ganun po kasi pagmamahal Hallelujah. Pero dahil nga hindi mo siya mahal masyado, parang mahal-mahalan lang, mahal pero parang hindi nga masyado Mas may nangingibabaw na pagmamahal kaysa doon sa pag-ibig sa Diyos o pagmamahal sa Diyos. Kaya, okay lang na malit, okay lang na walang ginagawa sa kanyang katawan o kanyang iglesia, walang pakialam, hindi nagko-contribute ng kanyang tithes and offerings, wala. So, ganun po ang standard ng pagmamahal ng iba. Nawa naman, mga minamahal na kapatid, tayong mga Kristiyano, tayong mga anak ng Diyos, ibahin po natin ang standard para ang tao ay talagang ma-attract sa atin at sasabihin, wow, talagang kakaiba nga pala ang mga taong ito. Hallelujah. At sasabihin nila, ano kaya mga nakain nila? Wala po tayong nakain. Wala pong ipinakain sa atin, kundi ang salita ng Diyos. At ipinaunawa sa atin ng Diyos ang kanyang salita. Kaya po, sa concluding verse, sa Proverbs chapter 4, verse 9,
The best thing about wisdom is wisdom herself. Pinaka-the best. Pinakamahalaga. Wisdom is from the law of God. Sabi niya, good sense is more important than anything else. Hallelujah. If you value wisdom, pag ito'y pinahalagan mo, wisdom from the Lord, wisdom from His commandment or from His law, sabi niya, if you value wisdom and hold tightly to her, great honors will be yours. Hallelujah. Gusto po ninyo maging tanyag, gusto po ninyong, kasi sa school lang, yung tinatawag kang maging honorable mention, talagang pati mga magulang very proud na tumapak sa entablado. Pero yung pong meron kang wisdom, kaalaman mula sa salita ng Diyos at pinahalagan mo ito, magiging honor para sa iyo. Itataas ka niya, itatanyag ka niya, magiging famous ka. Dahil siyempre, sumusunod ka sa kautusan ng Diyos. Ang bait ba naman noon? Sino bang anak noon? Kanino bang anak yun? Yun. Hanapin yung Tapos siyempre, matataas din yung magulang. Pero ang gulo. Kanino bang anak yun? Ang gulo-gulo. Talagang salbahe. Kaya ayokong ilapit ang aking mga anak dyan sa mga yang anak na yan. Baka mahawa. Minsan po, ganun pong nangyayari. Kakalungkot lamang po. Kaya sabi niya, it will be like wearing glorious crown of beautiful flowers. Sa ibang translation po it will become your protection. He will guard you. Yan. If you have wisdom, babantayan ka niya. Protektahan ka niya. Kaya nga po, tingnan po ninyo, pag sumusunod kayo sa batas ng Diyos, protektado ka. Dalhin po ninyo at isabuhay po natin yung 10 commandments. Kahit saang bansa ka pupunta, kahit sa Saudi Arabia, pagka alam mo at sinusunod mo ang 10 utos, protektado ka. Dahil yan ay moral law ng lahat ng tao. Kaya purihin ang Panginoon. At nawa napagpala po tayo ng salita ng Diyos. At ipinakikita po dito ang pagsunod sa Diyos, pagsunod sa kanyang batas ay may pagbabago. At hindi inabulis ng Panginoon yon, kundi kanyang i-demonstrate at kanyang tinupad dahil nais ng Diyos na ang kanyang mga anak ay maging perfect. Bagamat hindi tayo perfect, dahil siya yung perfect, pag tayo po ay nakapag-isa sa Kanya, ginagawa po niya tayong perfect. Tinutulungan po niya tayo para magbagong buhay. Let us bow down our head, let us pray. Dakilang Ama aming Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat din po Diyos sa mga taong nakinig, naglaan ng panahon, oras, at sa mga inabot po ng pamamahayag na ito tungkol sa iyong kautusan. O Diyos, tulungan mo po, O Diyos, na kami ay magnasa ng pagbabago, na mapalapit po sa iyo, na ang kautusan, salamin, O Diyos, ng aming pagkatao, sukatan, O Diyos, ng aming sarili, kung gaano po kami kalapit sa iyo o kaya kalayo sa iyo, na ang batas mo, Panginoon, O Diyos, maglalapit sa iyo, O Diyos, sa kabanalan, sa katuwiran, mapalapit po at lumalim po ang aming kaugnayan. Tulungan mo po, O Diyos, at katagpuin ang puso, meet their hearts or their needs, O God, lalo na po sa mga panahon na ito ng pandemic. Tulungan mo po, O Diyos, at ang mga kapatiran, mga mahal po namin sa buhay, protektahan po ninyo kami, O Diyos, laban sa virus na ito. At maging higit sa lahat yung virus ng kasalanan na
magdudulot sa amin ng kapahamakan. Salamat po sa buhay. Salamat po, O Diyos, sa iyong salita at sa kamatayan ng Panginoon Kristo na tumubos sa aming mga kasalanan. Sa iyo po ang mataas na papuri, parangal at pagdakila sa tanging pangalan ni Jesus. Bawat isa magsabi ng Amen. At huwag po ninyong kakalimutan na tayo po ay mag-like and share sa ating pong video. Amen. Pinagpala po ba tayo ng salita ng ating Diyos na buhay? Nawa po sa ating mga buhay, ating pong isapamuhay ito upang maging kalugod-lugod tayo sa ating Diyos na buhay. Isa pong malakas na haleluya sa mga pinagpala ng Diyos. Para naman po sa ating announcement, ito po ang ating mga agenda. Support our Facebook live streaming every Sunday. Please like and share our official Facebook page, Christ Ambassador, and please do subscribe our YouTube channel, Christ Ambassador. Pangalawa po, support our prayer every Thursday, 5 a.m. prayer meeting po. Sa pangatlo po, our round-the-clock prayer, devotion. Sama-sama po tayong magpanalanginan sa ating Panginoon araw-araw. Support Sunday online worship every Sunday at 7 p.m. and PFTP every Wednesday, 8 to 9 p.m. Sa lahat po ng kasama namin mula hanggang katapusan ng live streaming pong ito, maraming salamat po at pagpalain kayo ng ating Panginoon. See you on next Sunday. God bless po. Amen. Para po sa katagumpayan ng gawain ng ating Diyos, muli tayo magbigay ng awit na masigla sa ating Diyos na buhay. Hallelujah.